Nagpakilala na at nagpakita na ang mga Duterte senador. Ito yung panimula pa lang ng 20 Congress dahil may mga bagong senador, may dating senador o mas kilala yung iba dyan na tinatawag nilang Duterte 7 na pinagmamalaki pa. Sa pagpili nila kay Senate President Chis Escudero na manatiling Senate President sa kabila ng kontrobersyal na hindi siya nag-trial ng halos 6 na buwan. Kaya nga nakarating sa Korte Suprema ang issue at ngayon ay sinabi pa ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. Kaya talagang iba itong ginawa ni Escudero. Maliban pa doon, yung controversial na sinasangkot si Escudero sa insertion, 142 billion pesos yan ngayong taong 2025. Pero sa kabila ng mga ganyang issue na kinakaharap ni Escudero, sinuportahan pa rin ng majority ng mga senador na pinangunahan ng Duterte senador at iba pa. Masakit dito pati si Bam Aquino at pati si Pangilinan ay sumama pa kay Escudero. Nakakapagsisi talaga ganyan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito? At simula kahapon nang mag-resume ang 20 Congress, tuloy-tuloy na yan. Ang magdidebate na nga po yung Duterte senador laban sa senador na pro-impeachment at itong maaaring pag-usapan nila, sila ba'y susunod o hindi sa ruling ng Korte Suprema na merong mali daw na ginawa ang Kongreso sa proseso ng reklamong impeachment laban kay Sara Duterte. Yan po yung posible at yan ang pag-uusapan. Kasi may mga senador nang gusto nila ituloy ang trial. Meron naman siyempre tulad ng mga Duterte 7, Duterte senador, from day one ayaw nila ng trial dahil gusto nilang isalba si Sara Duterte. Pati yung karapatan ni Sara ang ipagtanggol ang sarili, ayaw ng mga Duterte senador kasi ayaw nila ng trial. So, umpisa na po at ating madidinig kahit na nagsasawa kayo, kahit ako nagsasawa na rin ako sa mga politikong ito. Puro mga personal interest, parang hindi na interest ng bayan ang pinaglalaban nila. Kanya-kanyang interest, merong senador na inaasahang sasama sa oposisyon, pero hindi kapalit ng pagiging chairman ng mga komite na habol nila. Tulad nito si Aquino at saka si Aquino at saka si Pangilinan. Ay, nako So, ano inyong masasabi dyan? Nanaig ang majority na taga-suporta ni Escudero kasama ang pro-Duterte senador na ayaw ng trial na sila ngayon ang magkakakampi, kaya nanatiling Senate President ang Bicolanong senador na si Escudero. Okay? Isa pa sa mga issue ang ating pwedeng abangan kung may interest pa kayo, ito nga po, senador or senado versus Supreme Court, justices. Mangyayari ba yun? Kukontrahin ba ng mga senador ang ruling ng Korte Suprema? Dito na ba mag-uumpisa yung tinatawag nating crisis? Huwag naman sana umabot sa constitutional crisis. Mangyayari ba yan? Kung hindi susundin at mananaig ang prinsipyo sa ilalim ng saligang batas na constitutional duty ng mga senador ang trial, pwede po mangyari ito kung sila mayroong paninindigan. Pero kung walang paninindigan ng mga senador, tapos na ito. Next year na ang trial. Next year na ang susunod na impeachment laban kay Sara Duterte. Huwag kayong mag-alala, hindi pa tapos yan. Ang mangyayari dito, every year mayroong impeachment laban kay Sara. Kasi patuloy nahahanapin ng civil society, majority na yung civil society, marginalized sector at taong bayan. Saan ginamit ni Sara ang pera? At anong klase bang pang-aabuso ang ginawa ng pangalawang Pangulo? Yan ay mananatiling tanong na hindi masasagot, hindi magkakaliwanagan kung hindi magkakaroon ng trial. Kung hindi man magkaroon ng impeachment ngayon, ng trial ngayon, next year, after February 6, may panibagong magrereklamo kahalintulad ng kasong ito. Kaya si Sara, hindi pa rin lusot. Mananagot pa rin siya sa taong bayan dahil hindi naman sinabi ng Korte Suprema na illegal at bawal ang mga ang article of impeachment o yung mga aligasyon, kaso laban kay Sara Duterte. Hindi yun. Technical issue ang nakita. Mali daw ang pamamaraan ng proseso.
Pero ebidensya, hindi naman sinabing may kasalanan o wala si Sara. Kaya ho, aasahan natin. Tutuloy pa rin ito. Kung hindi man ngayong taong ito ay sa pagpasok ng bagong taon, by February, another case yan. Yan. Kung sabi ng Supreme Court, one case per year, ay mangyayari yun. Hanggat di natatapos yan, taon-taon merong impeachment si Sara Duterte. Okay. Sige, abangan natin. Eto na, mamamayan ang biktima at nawawalan po ng pag-asa sa justice system sa bansa. Ayan. Tataas ang kilay ng mga Duterte, baka hindi sila mamamayan. Kasi pag sinasabi nating mamamayan, galit sila. Hindi daw lahat. Di sige, kung hindi kayo mamamayan, huwag na kayo sumama rito. Yung mamamayan lang, tinutukoy ko yung Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority. Iyan ang totoong mamamayan. Kung ayaw sumama ng mga Duterte, baka Duterte na mamamayan, o di iba kayo. Sige, ba't namin pipilitin kayo? Bakit kayo pipilitin sa channel ko? Kasi pag tinuturing nating mamamayan, sasabihin, ayan na naman kayo, mamamayan. Ay di huwag kayo sumama. Hindi naman kayo kakulangan. Kung ayaw nyo sumama, yung majority at silent majority ng mga Pilipino nakakaintindi ng rule of law, yan ang tinutukoy kong mamamayan. Kung ayaw sumama ng mga Duterte, I don't care. Huwag kayong sumama. Hindi kayo mamamayan kung ganun. Kung meron kayong mamamayan, kayo lang yan. Pero yung mamamayang totoo, yan ang nawawalan ng tiwala sa justice system sa ating bansa. Masyadong napopolitika, masyadong pumapabor sa mga influensya at may pera. Kawawa naman ang maliliit. Yan po yung aking opinion. Interpretation sa nangyayari, kaugnay pa rin ang naging desisyon ng Korte Suprema na kanilang, kung yan ang susundin, mawawala na yung impeachment trial kay Sara Duterte ngayong taong ito. Ngayon, kung ilalaban ng mga senador na ituloy ang trial dahil kanilang constitutional duty, ibang isyu. Pero hindi na natin masisisi na yung mga mamamayan, dismayado, talaga hong nawawalan ng gana dito sa sistema sa ating bansa. Kasi kung ikukumpara natin sa ibang bansa, sa mayaman na mga bansa kung saan nandun ang ating mga kapwa Pilipino nagtatrabaho, nagbabakasyon, ibang-iba ron. Sa kanila talagang ramdam mo yung no one is above the law. Dito sa atin, hindi mo maramdaman yun. Ang feeling at ang dating parang above the law ang ibang tao, ang ibang grupo dito sa bayan. Kaya hindi tayo umuunlad. Minsan nagtatapang-tapangan pa yung mga ang feeling above the law kumpara sa mga taong sumusunod sa batas. Yun ang masaklap, yun ang malungkot. Pero ako, bilang mamamahayag at political vlogger, susunod tayo sa batas. Okay? Pero kalinsunod ng pagsunod sa batas, dapat meron din hong karapatan yung iba kung ano ang kailang interpretation at anong kanilang obligasyon. Kasi ang saligang batas, hindi naman Supreme Court lang ang susunod dyan. Dapat ang mga Pilipino, anumang sektor na merong binigyan din ng karapatan at kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas, dapat pakinggan. Dapat bigyan din ng pagkakataon. Hindi pwedeng puro Supreme Court lang. Ang Supreme Court, arbiter lang kung tutuusin. Ang mga Pilipino, meron din karapatan sa ilalim ng konstitusyon or saligang batas. Please like and share ang ating video ito.